Siguro isa sa mga tanong nyo, paano kung gusto kong bumili ng bagong phone or ng laptop? Meron akong savings, tapos yung 20% ko, maliit lang. So, hindi kayang bilhin yung gusto ko. So, saan ko ngayon kukunin itong pera na to? Pwede ko bang galawin yung aking savings? Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, wala muna tayong i-unbox. Hindi ko muna kayo hihikayatin bumili ng kung ano-ano. But instead, hihikayatin ko naman kayong mag-budget at mag-save ng pera. But just a quick disclaimer guys, I'm not an expert when it comes to finances at hindi rin ako licensed financial advisor. Itong mga bagay na sasabihin ko sa video na to ay based lamang sa experience at mga bagay na nag-work sa akin na hopefully mag-work din sa inyo. So definitely, I'll be happy guys kung meron kayong matutunan sa video na to. Pero kung sa tingin nyo wala, okay lang yon. Sabi nga ni Cathy Gonzaga, mag-next video ka na lang muna. So, let's start with, of course, step number 1. Start small. Kapag nag-decide kang mag-ipon, hindi kailangan biglaan or kailangan malaki agad. You could start saving 5 pesos a day, 10 pesos every other day, 100 pesos per week, 500 pesos per month, or 1,000 per month. Depends on your monthly income at kung ano muna yung maluwag sa loob mo at first. Para hindi ka mabigla o hindi ka ma-pressure. Because I know for sure that saving can be a little bit overwhelming sa umpisa. Kasi na-experience ko din yun nung nagsastart pa lang ako mag-ipon. Pero maniwala ka sa akin, when you get used to saving, unti-unti mong i-increase yung amount ng sinisave mo kasi nagkakaroon ka ng gana. Namomotivate ka kapag nakikita mo na nakakaipon ka na kahit papaano. So guys, it really doesn't matter if you're starting small or you're starting big, kahit ba piso lang yan per day. The important thing is you started and you're starting to make a difference in your life. So, syempre, pagkatapos mong mag-warm up sa ating step number 1, then it's about time for you to go to the next level. Siguro naman after 3 months or 6 months, ay ready ka na for our step number 2. Step number 2, make a list or break down your monthly expenses. So, this is the moment of truth. Dito mo ililista ngayon lahat ng pinagkakagastusan mo every month. Lahat ilagay mo, pati yung pinang sa Starbucks mo, pinang milk tea mo, ilagay mo din dyan. At dyan natin makikita kung bakit nga ba hindi ka makaipon. It's either yung expenses mo ay mas malaki na doon sa monthly income mo or halos mag-break even lang sila. When I say break even, halos pantay na or minsan abonado pa at nangungutang ka pa. Kaya walang natitira at wala kang naiipon. Masasabi ko na isa to sa pinaka-importanting step bago ka talaga makagawa ng tamang budget plan. Kasi dito mo talaga ma-identify kung ano nga ba o paano ka nga ba gumastos every month. And syempre dahil alam natin na ang ating monthly income ay siya yung talagang hindi magbabago. Syempre yung ating expenses ang kailangan nating i-adjust. Step number 3, budget plan. So ito yung critical stage na ginagawa ko sa aking pag-iipon. So this time naman, kailangan mo namang i-categorize kung saan mo talaga nilalaan yung pera mo every month. So the most suggested percentage para daw makaipon ay 50% needs, 30% wants, at 20% savings. But for me, personally, what I do is 50% needs, 30% savings, at 20% wants. So basically, yung percentage sa iyong budget plan ay flexible naman as long as nako-cover mo lahat ng category na sinabi natin. And so we have 3 categories. Number 1 is yung living expenses. When I say living expenses, ito yung mga obligasyon mo talagang bayaran every month. For example, upa sa bahay or mortgage, tapos kuryente, tubig, baon sa school, pamasahe papuntang work, grocery, lahat ng necessity, ito ay pumapasok sa living expenses. Second category is your wants. Bakit nga ba natin to sinasama? Kailangan nga nagtitipid at nag-iipon tayo, di ba? But of course, we have to keep everything in balance. You have to reward yourself or treat yourself so that you will be motivated to work harder. Gusto naman nating maging financial stable tayo at magkaroon tayo ng savings, pero naman, hindi naman tayo pinanganak just to pay bills. So, yung 20% na yan, huwag kang mahiya at gamitin mo yan para sa sarili mo.
Kahit pa 50 pesos lang yung 20% na yan, it's yours and you deserve it. Third category is of course savings. Kaya ko to ginawang 30% kasi itong savings ay nahati sa dalawa. Ang savings ay hindi lang para sa iyong future and long-term plans. Itong savings ay kailangan meron ding emergency funds worth 3 to 6 months of your net income. So, tama ka. Yung mga iniipon natin sa umpisa, lahat yan mapupunta lang sa ating emergency funds. Ibig sabihin, matatagalan pa tayo bago tayo pwedeng kumuha para sa ating mga future plans. So, bakit nga ba kailangan nating unahin ang emergency funds? Well, from the category itself, emergency funds, ito ang magsasalba sa'yo sa mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Best example ay itong nangyaring pandemic. Maraming tao ang nawalan ng trabaho ng biglaan. Kahit na yung mga tao na matataas ang sahod, nawalan din. So imagine kung inuna mo, for example, kumuha ng sasakyan at wala kang emergency funds. 4 na taon mo na siyang binabayaran, 1 taon na lang ang natitira. Biglang nag-pandemic, wala kang emergency funds, walang sasalo ng iyong monthly expenses para dun sa car mo. So anong mangyayari? Mahatak lang siya ng bangko. So, walang masama sa pagkuha ng car loans or mortgage as long as kaya mong panindigan at kung hanggat maaari ay dapat meron kang emergency funds. Alam niyo, wala namang masama sa pagkuha ng bahay o ng sasakyan ng maaga. Okay, lahat tayo dadaan sa pagkuha ng mga loans. Maliban na lang kung bilyonaryo tayo, then hindi natin kailangan yan. But, 50% leap of faith, then 50%, kailangan makasigurado ka na hindi matatapon lahat ng pinaghihirapan mo once na hindi ka na nakabayad. So, kailangan din you make sure na you are financially stable, meron kang nilaan para sa mga other investments or businesses na magge-generate ng more income para sa'yo, para kapag kumuha ka ng mga loans, ano man ang mangyari, ay hindi ka sasablay sa pagbabayad. And again, kung meron kang emergency funds, mas safe yun kasi kung ano man ang mangyari, ay maitutuloy mo pa rin ang bayad sa mga kinuha mong loans. So, for sure, may mga tanong kayo kasi maski din naman ako, marami akong tanong nung sinisimulan ko pa lang tong budget plan ko. Siguro isa sa mga tanong nyo, paano kung gusto kong bumili ng bagong phone or ng laptop? Meron akong savings, tapos yung 20% ko, maliit lang. So, hindi kayang bilhin yung gusto ko. So, saan ko ngayon kukunin itong pera na to? Pwede ko bang galawin yung aking savings? Kung gusto mo talagang makasave, then you have to be patient and don't ever compromise your savings. Huwag mong galawin yung savings mo kasi future mo yon. Kapag ginalaw mo yon, para mo na rin ginalaw ang future mo para sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan at mga bagay na eventually mag-a-update, mag-a-upgrade at pagsasawaan mo din. Sabi ko nga, reward yourself, pero hindi naman ibig sabihin na ibigay mo lahat ng luho ng sarili mo kahit hindi mo kaya. So ako guys, ang ginagawa ko, kung meron akong gusto para sa sarili ko na masyadong mahal at hindi ko pa siya kayang bilhin ngayon, iipunin ko muna yung mga 20% ko hanggang sa maging malaki yung pera ko for myself. Oy, baka sabihin nyo naman, paano yan? Gusto ko ang bumili ng iPhone Pro Max. Yung 20% ko napakaliit. So, bago pa ako matapos mag-ipon para dun sa iPhone Pro Max, yung mga tao, naka-iPhone 17, iPhone 18 na. Alam mo, isa lang naman ang solusyon dyan Maging kontento tayo sa kaya muna natin at isipin natin kung ano ba talagang priority natin sa buhay. O, diba nasa number 3 pa rin tayo, ang budgeting plan. Kasi ito talaga yung critical part at ito yung mahabang proseso. Kasi nonsense naman lahat kung hindi tayo magkakaroon ng tamang plan, kung hindi tayo magkakaroon ng tamang discipline. Mawawala lang din yung mga sinave natin nung una, nung 3 months, nung 6 months. Magagalaw din natin sila kapag hindi natin alam kung ano bang priorities natin. Another thing na nakikita kong magiging problema sa ating budget planning ay paano kung talagang maliit ang sweldo. Naalis ko na lahat ng hindi ko kailangan pero yung expenses ko halos pantay pa rin sa aking monthly income or minsan lagpas pa. That is possible, right? Nangyayari talaga yun sa tao. Lalo na ngayon na pandemic or sa pamilya na maraming anak. Kapag ganun ang sitwasyon, again, please go back to step number 1. Just start small. Kahit piso a day lang yan. Pero kung talagang kahit piso, walang natitira sa'yo,
para makapag-ipon? Well, kailangan mo nang mag-isip-isip and kailangan mo ng leap of faith. It's either maghanap ka ng ibang trabaho, magdagdag ka ng trabaho, o magkaroon ka ng part-time job. Dito talaga sa buhay, kapag wala kang diskarte, walang mangyayari sa'yo. And sad part, hindi ko sinasabing madali. Okay? Hindi ko sinasabing magiging madali. Pero, kung may gusto ka talagang ma-achieve, then you have to think outside the box. And you have to get out of your comfort zone. Baka oras na wag mong limitahan yung sarili mo. Baka it's time na maghanap ka ng ibang trabaho that will pay you better. Minsan kasi ang kalaban natin talaga, takot. Takot na wala na tayong ibang makuhang work kasi ito lang yung kaya natin. Ito lang yung skills natin. But you know what? Again, it's a leap of faith. Last, but I think the most important step na masasabi ko sa aking financial management. Know your purpose. Bakit importante na alam mo kung anong purpose mo sa pag-iipon? Well, for me, kapag meron kang wrong mindset or wrong purpose, imbis na ang savings ay maging motivation, nagiging frustration. So, kailangan nating maging careful kung ano ba talaga ang dahilan natin kung bakit tayo nag-iipon. So, para sa akin, hindi ko alam kung anong para sa inyo, but para sa akin, ang purpose ko kung bakit ako nag-iipon ay para sa aking peace of mind. Sabi nga nila, peace is the new success. So, kapag nararamdaman ko na nasa-secure ko yung future ko, future ng anak ko, or nakakapaglaan ako para dun sa mga gusto kong maging investments ko, na mag-generate sa akin ng more income, alam niyo yun, para sa future goals ko, nagkakaroon ako ng peace of mind. At yun ang main purpose ko kung ba't ako nag-iipon. Kapag meron tayong magandang budget plan at hindi tayo, naiiwasan natin na magkaroon ng utang, meron tayong peace of mind. And kinakailangan ko man noon talaga na mangutang. Rumarakit ako, of course, dapat decent and legal, okay, para magkaroon ako ng extra money or extra income, or maaring magbenta ako ng mga gamit. At least, wala akong obligasyon kahit kanino, gamit ko naman yun. And kung kailangan, edi let go ko, diba? So, aanin ko naman yung gamit. Kung kaysa mangutang ako, benta na lang ako ng gamit. So, isa yun sa mga naiisip ko na solusyon before. So, ngayon na, sanay na ako dun sa aking budget plan at kahit papano, yun nga, umalis ako sa aking comfort zone and luckily, blessed ako ni God and by His grace, nakita ako ng mas magandang work. So, ngayon, mas financially stable na ako at nabibili ko yung gusto ko with my 20%. So, yun yung gusto ko sanang ma-achieve nyo na baka, alam nyo yun, baka meron pang mas maganda sana na opportunity sa inyo, tas takot lang kayo na gawin. So, ayun, for now, yun lang muna talaga yung nasa isip ko. I want peace of mind. Inuuna ko lahat ng bills ko. And then after that, yung savings ko. And then pwede ko nang gawin kahit anong gusto ko dun sa 20%. Ngayon, kung meron man akong gustong bilhin, then, you know, I will patiently wait until the right time comes. Kaya, ako masasabi ko talaga na huwag kayong magpa-pressure sa society. Kung sa tingin nyo, hindi nyo pa kayang panindigan, hindi nyo pa kayang kumuha ng investment or assets, that's okay. As long as hindi kayo nababaon sa utang. So, ayun lang guys. So, hopefully meron kayo natutunan or nakuha dito sa video na to. Kung wala man, sorry. Ito lang talaga yung nag-work para sa akin. And, ayun, sana lahat tayo makapag-start mag-ipon at kung matapos man tong pandemic na to, hindi pa naman too late. Alam kong maraming nabigla sa nangyari, pero at least, mas may better idea na tayo ngayon at natuto na tayo. So, pagtapos ng pandemic, we can start over and start saving. So, if you find this video interesting or helpful, kahit konti lang, then give this video a big thumbs up. At kung bago ka dito sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka kung meron akong bagong video. So, as usual, walang hanggang pasasalamat sa mga taong sumusuporta dito sa small channel ko at sana suportahan niyo pa din ako sa mga susunod kong videos. Yun lang for now. Stay healthy. God bless you and see you on my next vlog. Bye!